blessing po sa inyo. At alam niyo po, kanina nung nakita ko yung ating schedule for the services ng morning and afternoon, doon ko lang na nakita o nalaman at narinig ko rin kanina sa Bible study na yung pong pangaral sa umaga ay tungkol din sa unity in the gospel. So, talaga pong ang Panginoon ay nangungusap sa atin kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Dahil alam po natin, sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 12:25 na ang bawat kahariang nahahati laban sa kanyang sarili ay mawawasak, at ang bawat lutsod o bahay na hati laban sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. So, alam po natin sa history, no po, na maraming example kung paano ang pagkakabahabahagi ay nagbibigay o umawasak ng isang, sabihin natin, isang personalidad o isang establishment o isang organisasyon. Kaya sa hapon pong ito, yun po ang ating pag-aaralan. Ang title po ng ating mensahe ay Unity in Christ, Overcoming Divisions in the Church. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasiyasa sa inyo, Ama. Kami po ay humihingi ng kahabagan at tulong sa inyo na kayo po ang siyang manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nawa, mangusap po kayo sa amin, Panginoon, at tulungan niyo po kami na maging faithful sa aming pag-aaral sa hapon na ito, na maibahagi po namin ang inyong salita ng merong kalinawan, at higit sa lahat ay may kapangyarihan na nagbumula lamang sa inyo, Ama. Tulad nga po ng sinabi ni Apostol Pablo, ay hindi po siya gumamit ng mga matatalinong pananalita, kundi umaasa lamang siya sa kapangyarihan ng inyong ebanghelyo, ng inyong banal na salita. Kaya Ama, dalangin po namin na kayo ang siyang manguna sa amin, kayo ang gumabay sa amin, Panginoon, at kayo ang siyang magpala sa amin sa inyong mga salita. Purihin po kayo, Ama, at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Kanina po nabanggit ko na sa kasaysayan, maraming nangyari o maraming examples na kung paano ang pagkakabahabahagi ay sumisira. Alam niyo po, yung isa sa mga empire, yung Roman Empire po, no? Alam po natin na sila ay malakas, tila sila ay hindi kayang talunin, ngunit dahil sa kanilang korupsyon, sa kanilang pagkakabahabahagi, sila po ay bumagsak. So, dito rin po makikita natin sa ating pag-aaralan na ang church po ng Corinth, kung titingnan po natin, pag-aaralan natin, mababasa po natin sa chapter 1, verse 1 to 9, sila po ay gifted. Marami pong gifted sa kanila. At marami ang mga aral sa kanila. In fact, yung kanilang isang pastor, si Apollos, mamaya po ay titingnan natin, siya ay magaling magsalita. Ano po? Ngunit, nakita ni Apostol Pablo yung isang malaking problema, at ito nga po yung unang-una niyang in-address, which is yung division. Kasi ang church po ng Corinth ay unfortunately nakakalungkot. Again, while sila ay gifted, marami silang problema. May immorality sa church nila, merong mga pagtatalo, at merong mga tanong tungkol sa pag-aasawa o hindi pag-aasawa. So maraming ina-address ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Pero po, isa sa pinaka-delikado at pinaka-mabigat na kasalanan na nangyayari dito ay yung pong pagkakabahabahagi. Dahil alam po natin na ang pagkakabahabahagi, gaya nga po ng nasabi ko kanina, ay ito po ay tutungo sa pagkawasak ng isang iglesia.
At alam din po natin na kung tayo bilang iglesia ay hindi united, wala tayo pong unity, ang ating testimony sa labas, sa mundong ito, ay masisira. Kaya dito po ang ating Apostol Pablo, sa gabay ng Banal na Espiritu, ay nananawagan para sa pagkakaisa. At i-challenge po tayo nito na tayo ay yung ating allegiance o yung ating sabihin nating loyalty ay hindi dapat sa mga tao, hindi dapat sa mga human personalities, sa ating mga sariling pananaw, sa ating mga sariling pag-iisip, kundi sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. So may tatlong bagay lang po tayo titingnan. Yung una po, yung panawagan sa pagkakaisa, yun po yung 1 Corinthians chapter 1, verse 10. At pangalawa po, titingnan din natin yung naging ulat. Ano po? Ang ulat ng pagkakabahabahagi na nandoon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 11 and 12. At sa pangatlo at panghuli, titingnan po natin yung si Kristo at ang kanyang ebanghelyo, hindi tao ang siyang sentro ng ating buhay pananampalataya. So, magsimula po tayo sa ating pag-aaral. So, babasahin ko po muli ang sabi dito po sa Tagalog. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin na nananawagan si Pablo, si Apostol Pablo, sa iglesia ng Corinto bilang mga kapatid. Alam po natin na pag binasa po natin yung chapter 1 verse 1 na siya ay apostol ng Panginoon. Ngunit hindi niya sabihin natin ginagamit itong posisyon o otoridad niya upang sila ay i-address o sila ay himukin, kundi siya ay namamanhikan, nananawagan sa kanila bilang isang kapatid, na bilang pinapakita na hindi lamang siya isang apostol o isang elder nila, kundi sila ay nasa iisang pamilya. Alam po natin dun sa verse 9, pag ating binalikan, na ang lahat ng mananampalataya ay nagkaroon ng ugnayan or fellowship sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito naman, sa kanyang panawagan, ina-address nila sila bilang mga kapatid. No po? At napakagandang example po ito na lagi nating makita, una sa lahat, na tayo po ay magkakapatid sa ilalim ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay iisang pamilya na may iisang ama. Ano po, ang ating iglesia ay tulad ng isang katawan na may iisang ulo. Kaya kung meron man pong mga sabihin natin na hindi pagkakaunawaan na maaaring magdulot ng pagkakabahabahagi, lagi po nating tandaan na una sa lahat, dapat po natin itong ayusin bilang mga magkakapatid. At dito pa sinabi na siya ay nananawagan sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Again, ito po yung maganda nating makita na hindi natin inaayos ang isang problema, hindi natin ginagawa ang isang bagay para sa ating sariling kapakanan lamang o kung kanino man, kundi ang bagay na ito, ang kanyang pamamanhikan, ay dahil sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung pinaka-importante, na ang sentro ng lahat ng bagay, lalo na po sa iglesia, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ang elder, hindi po ang deacons, ang sentro po. Kaya tayo magkakaroon ng unity, kaya tayo magkakaroon ng pagkakaisa ay first and foremost because of our Lord Jesus Christ. So ano po ang pamamanhikan niya sa ngalan ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi dito, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang
at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. So makikita po natin na ang panawagan niya ay magkaroon po tayo ng iisang bagay, magsalita ng iisang bagay, magkaroon ng isang pag-iisip, magkaroon ng isang layunin, at huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi. So dito po, ano ba yung iisang bagay lamang na tinutukoy ni Apostol Pablo? Ang ibig sabihin po nito, at narinig din po natin kanina sa Sunday School, na dapat po tayo, kasi sa ibang salin po, all agree eh. So dapat tayo ay mag-agree in the primary truths and essentials of faith. Sabi po sa Ephesians 4, verse 5 to 6, sabi doon po, may isang katawan at isang espiritu, kung paanong tinawag kayo ng isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So, yung pong mga core doctrines, like ang ating faith, we know that faith is a gift of God, no, na Christ alone, by faith alone, by grace alone, yung ating statement of faith, yung ating sinusundan na confession na 1689. So inahamon po tayo ni Apostol Pablo na dapat po naroroon lang tayo sa isang kaisipan na yon, na hindi po tayo pwedeng maging magkaiba-iba doon, kasi ito po ay mga essential. Hindi pwede po na ang iba sa atin ay may ibang pagkaunawa tungkol sa ebanghelyo, may ibang ebanghelyo na pinaniniwalaan. Hindi po maaari yun, dahil yun po ay tayo ay nasa iisang katawan, at therefore dapat po nasa isang pag-iisip din tayo. At ano itong isang pag-iisip? Anong pag-iisip? Sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9, katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mabait at may mapagkumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. So yun po dapat yung ating pag-iisip, yung mind of Christ na sinabi din sa Philippians chapter 2, na ang pag-iisip po natin dapat ay tayo ay maging madamayin, dinadamayan po natin yung ating mga kapatid, maging mapagmahal, maging mapagkumbabang pag-iisip, huwag gumanti ng masama sa masama. So, pagka sinuma po natin to, ang lahat ng ito ay tumutukoy sa maging mapagkumbaba at mapagmahal. At ano pa po ang sinabi ng salita ng Diyos sa Philippians chapter 2 verses 2 to 6? Sabi dito, lubusin nyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag nyong gawin ang anuman sa pagkapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip. So ito na pong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi tunuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. So sa lahat po ng ating binasa, ang main point po is love and humility through Christ. Ang ganda po ng sinabi dito, na wag tayong magpaligsahan, wag tayong maging magmataas kung kanino man, especially sa ating mga kapatid. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling kapakanan. So, very selfless, kabaliktaran po ng selfish, selfless. No po? Kasi yun po ang naging problema ng mga taga-Korinto dito eh. Mamaya po titingnan natin na
dahil sila ay ini-align nila yung kanilang sarili sa mga leader, sila ay nagpapagalingan na tila baga ako, gento ako, na kay Apollos ako, so mas magaling ako kaysa sa inyo, mas marunong ako kaysa sa inyo. Ngunit ang sinasabi ng salita po ng Diyos ay kabaligtaran, na tayo po ay dapat maging mapagmahal sa ating mga kapatid. So, sana po makita natin iyon na ang unang antidote o ang unang gamot po para maiwasan natin yung pagkakabahabahagi at magkaroon tayo ng unity sa iglesia na ito ay yung pagiging humble at pagiging loving sa ating brethren. Kasi ano po din po ang sinabi ng Panginoon, kung sino ang napupot sa kanyang kapatid, ano pong sinabi, di ba po? Siya ay nagkakasala. Para po siyang pumatay, no? Kung siya ay napupot sa kanyang sariling kapatid. At ano pa po ang sinabi sa ating binasa? So, merong iisang pag-iisip, may isang bagay na sinasabi. Sabi doon, may isang layunin. Ano po ba ang layunin natin? Bakit tayo dapat may pagkakaisa? Bukod sa ito ay ikinocommand sa atin ng Panginoon. Una po, alam natin na kaya dapat tayo may pagkakaisa dahil tayo po ay mga witness sa mundong ito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Juan, Kabanatang 17, mga talatang 22 hanggang 23. Babasahin ko po. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. So, dapat daw tayo maging isa, gaya ng Ama at ang ating Panginoon na sila'y iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman, yun po yung layunin. Kaya kailangan din po natin ng unity, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paano'y ako'y iyong minahal. So nakita po niyo po yun. Kung wala pong unity sa ating church, kung tayo ay nag-aaway, sabi nga, kung tayo ay nagsasakmalan, magkakaubusan tayo. Paano po tayo magiging asin at ilaw sa sanlibutang ito? Paano po tayo magiging maayos na witness? Paano po tayo magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Kung sa atin mismo, hindi nakikita yung ating patotoo. Paano natin hihimukin yung ating mga mahal sa buhay na wala sa Panginoon? Hihimukin natin sila dito sa iglesia. Kung makikita nila na ang ating iglesia ay may pagkakabahabahagi, masisira po ang ating witness. At hindi tayo makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, na yun din po ang isang layunin ng ating unity. Ang sabi po sa Romans chapter 15, verse 5 to 6, ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin nyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po ang layunin natin. At hindi natin magagawa na mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo po ay nagbabahabahagi. At ano po ba itong pagkakabahabahagi? Kung ito po ay isasalarawan natin, isipin po ninyo yung papel. Pag yun po ay pinunit ninyo, pinapiraso, yun po ang ibig sabihin ng pagkabahagi, yung tearing, no? Yung pagpunit. So, pag tayo ay nagkakaroon ng pag-aaway, ng di pagkakasundo, sa case nila, sila ay hindi nagkakasundo at nag-aaway dahil sila ay may mga, sabihin natin may mga fans club, no? Ng mga elders. Ang ginagawa nila, pinupunit nila yung katawan ng ating Diyos. At dapat po magkaroon ito ng babala sa atin. Dahil alam po natin na ang lahat ng ating binasa na tayo ay hinihimok na magkaisa,
Kung ito po ay hindi natin ito ginagawa, tayo po ay nagkakasala sa Diyos. Ang division po ay napakaseryosong kasalanan. Dahil ito po ay kayang sumira ng ating iglesia at again, ng ating patotoo sa mundong ito. Kaya nga po ang sinabi sa 1 Corinthians 3:17, ano po ang sabi doon? God will destroy the person who destroys the church. Isipin niyo po yun, ang wawasak sa mga taong pilit o naghahatid ng dibisyon sa iglesia ay ang Diyos mismo. And it's a terrible thing to fall in the hands of a living God. So matakot po tayo, mga kapatid, na panatiliin natin yung unity, yung pagkakaisa sa ating iglesia. Ngayon, ang tanong, ang unity ba, ibig sabihin, kailangan nating i-tolerate yung sin? Katulad po ng example kanina, no? Kanina sinabi, church discipline. Marami pa pong examples. Pero ang point, hindi nangangahulugan na para tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, ay kailangan maging tolerant tayo sa mga bagay na alam natin ay essential o kasalanan sa harap ng Panginoon. So alam natin, again, verse 9 ng chapter 1 ng 1 Corinthians, na tayo ay may fellowship na sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil doon, tayo ay, una sa lahat, united in Christ. At lahat po ng labag o labas sa ating Panginoong Jesucristo, hindi rin po tayo dapat makipag-unite doon. Ano pong sabi? Romans 16:17. We are to separate to those who teach another doctrine and promote division. So, hindi tayo pwedeng makipag-unite doon. Hindi tayo pwedeng makipag-compromise doon. Ano pa po? Hindi tayo pwedeng makipag-unite sa mga tao na nagsasabing Kristiyano, ngunit patuloy na namumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi. Sinabi po yun sa Matthew 18, verse 15 to 17. 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 2. 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Actually, basahin po natin para makita natin. Ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Yan po yung isa nating basahin. Chapter 5, verse 11. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o maglalasing, o magnanakaw, ni huwag man lang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. So, while division is, sabihin nating bad, sa ating iglesia, ang only division po na inaalaw ng ating Panginoon ay mag-divide tayo through the truth na hindi tayo pwedeng maki-unite in falsehood, sa kamalian. Hindi tayo pwedeng mag-unite sa kasalanan. Hindi tayo pwedeng makipamuhay sa mga nagsasabing kapatid. Ngunit ang kanilang pamumuhay ay hindi sila nagsisisi sa kanilang kasalanan. So, nandun po yung ating linya kung kailan lang tayo dapat makipag-unite. So, again, kailangan may isang pag-iisip tayo na maging mapagkumbaba, maging mapagmahal. May isang layunin tayo na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at maging witness sa sanlibutan. Ngunit, iwasan din natin na makipag-unite tayo sa mga tao o sa mga bagay na naghahatid sa atin ng kasalanan. So ano pong aplikasyon sa atin sa ating unang punto? Iwasan po natin yung mga ugali. Yun po yung kaninang binasa natin, na sumisira sa pagkakaisa ng iglesia. Dahil lagi po natin tandaan, si Kristo ang siyang sentro nito.
At sinabi ko rin po kanina na maging mapagkumbaba tayo. Isaalang-alang po natin ang pagkakaisa na nakasentro sa ebanghelyo ng Panginoon at hindi sa ating sariling mga kagustuhan. At tingnan din po natin yung ating mga buhay, kung saan yung ating mga pag-iisip o yung ating mga kinikilingan ay maaaring maghatid ng pagkakabahabahagi. Tulad nga po kanina sa ating Sunday School, opinion tungkol sa pag-celebrate ng Christmas. So hindi po tayo magkaroon dapat ng division doon. Hindi po natin dapat iyon iangat na something na kailangan tayo ay mag-away-away. So may Christian liberty. Sabi nga po, in essentials of faith, unity. In matters indifferent, liberty. And in things that are non-essential, charity. So, tandaan po natin yun. Dahil, alam niyo po, ang iglesia, ito po ay isang parang orchestra. Alam niyo po ba yung orchestra? Yung mga, sila ay nasa harap, maraming mga tao na may iba't ibang instrumento, at sila ay lumilika ng napakaganda na musika, makatindig balahibong musika. Pero alam niyo po, kung walang nagkukonduktor sa kanila, kahit lahat ng tao doon ay magaling tumugtog, magiging diskaril, magiging pangit ang kalalabasan. Hindi sila makakapag-produce ng harmony. Hindi sila in sync. Gayun din naman po ang iglesia natin. Kung hindi tayo naka-align kay Kristo Jesus, kung hindi siya ang nagiging konduktor natin, hindi siya ang nagli-lead sa atin, hindi siya ang tinitingnan natin, yung ating iglesia ay magiging magulo or chaotic. So, nawa makita po natin kung gaano ka-importante yung pagkakaisa. At sa pangalawang punto po, tingnan natin, bakit ba sila nagkakaroon ng pagkakabahabahagi? So, dito sinabi, sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo. So, dito pinakita ni Apostol Pablo kung sino yung kanyang source ng impormasyon na ipinapakita na yung report sa kanya ay hindi through chismis, through gossip, kundi ito ay totoo at ito ay pinatunayan. So, makikita natin na ang nag-ulat yung mga kasamahan ni Chloe. So, madaming nag-ulat. At gustong ipakita ni Apostol Pablo dito na merong siyang ebidensya na merong ang pagkakabahabahagi sa Korinto. So, una makikita agad natin na tayo po bilang mga miyembro ng iglesia, kailangan ay maging mapagbantay tayo sa mga ganitong sitwasyon na kung nakikita natin na nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng disruption sa ating fellowship, at ito ay hindi nagiging maganda, kailangan po natin itong bigyang pansin at erase ang ating concern. Hindi sa chismisan, hindi sa usap-usapan, kundi sa ating elder. Kasi nakita po natin dito, sila ay nag-report kay Apostol Pablo eh. So, ang ating elder, si Pastor Joey, siya po ay laging bukas upang makinig ng ating mga concerns. At makakaasa po tayo na siya ay isang tapat na lingkod ng Panginoon na kung ano man po ang sabihin natin, na confidential man or hindi, ay kanyang pangangalagaan at siyang tutulong upang ayusin ito. Pero kailangan nating iulat, kailangan nating maging concern. So, ano yung inireport sa kanya? Nasa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. So, nandito pa rin yung kanyang gentleness
sa mga tao na tinatawag pa rin niyang mga kapatid, pinapakita pa rin niya na pamilya tayo, no? So may nagsumbong at ito ay kanyang inimbestigahan at ito ay napatunayan niya na may mga pagtatalo-talo daw. So, ito yung main reason ng ulat o ng report na ito yung kasalanan na meron silang pagkakaiba-iba sa kanilang mga pag-iisip na naghahatid sa pag-aaway. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3 to 4, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo ay may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Sapagkat kapag sinabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apollos, hindi ba kayo mga tao? So, yung ginagawa nila na sila ay nag-a-align sa mga leaders na hindi naman dapat, na sila ay nagkakaroon ng sabihin natin parang mga fans club, ano po, na inaangat nila ang tao, ang mensahero, instead sa mensahe, sila ay nagiging makamundo, sila ay nagiging makalaman. At alam niyo po, dito pinapakita din na itong pagkakabahabahagi, especially dahil sa mga Christian leaders, no po, ito ay pagpapakita ng pagiging immature. Kaya nga po sabi dito na dapat kumakain na sila ng karne, pero gatas pa rin ang iniinom nila kasi hindi pa sila mature, makamundo pa sila makalaman pa sila. So minsan po, no, iniisip natin na tayo ay mature na. Tayo ay mas nakakahigit na sa iba. Pero kung tayo po ay nawawala sa atin yung unity, kabaligtaran po. Actually, ang main problem po makikita din natin sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Anong sabi doon? Ito yung kanilang pagkakabahabahagi. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ginagamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Ito po, yung problema, upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Kasi nagmamataas po sila laban sa iba. Yun po ang nagiging problema nila. Dahil binanggit po doon, di ba po, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos, ako ay kay Cephas. So, maaari, yung nabasa po natin komentary, maaari yung iba, sumusunod sila kay Pablo, tinitingnan nila, doon ako kay Pablo dahil siya yung nagtatag ng iglesia na ito So, siya yung mas mainam. Yung isa naman, yung ibang grupo naman, hindi, doon ako kay Apollos. Mas okay si Apollos. Ang galing magsalita nun ang mga Corinth pa naman po, sila ay mga philosophers, mga aral. So gustong-gusto nila yung mga magaling na pananalita. Kaya nga po sinabi kanina ni Apostol Pablo na hindi niya ginamit ang mga eloquent, no, o magandang pananalita, kundi ang hatid niya ay yung kapangyarihan ng ebanghelyo. At meron din naman kami ay kay Cephas o kay Pedro. Kasi ito po, maaari sila ay mga Hudyo na sila ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng apostol na si Pedro. So, yung kanilang mga sarili, parang ginagawa nila, ako tagasunod ako ni ganito, so ikaw yung sinusundan mo, mas magaling yung sinusunod ko, therefore mas magaling ako sa'yo. Wala pong kasalanan yung mga elders dito kasi pagbabasahin po natin, yung mga elders dito, ang sinasabi nila, hindi, magpakumbaba kayo. Ang may mga kasalanan dito, yung mga miyembro. Dahil yung mga miyembro, instead na magpapakumbaba din sila, gayahin nila yung mga elders, ang ginawa nila, hindi, mas okay si Apollos, mas magaling magsalita yun, mas aral yun yun ang sinusundan namin. Si Apostle Paul, hindi naman magaling magsalita yan. So, nagyayabangan sila And sabi po sa Santiago, Kabanatang 3:16, pag nandoon yung pagseselos o yung jealousy, nandoon yung selfish ambition,
ito ay naghahatid ng disorder sa atin. At tingnan po natin, siguro maganda pong tingnan natin, paano po ba natin dapat tingnan yung ating mga elders? Paano ba natin sila dapat i-treat? Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, 12 to 13, subalit inihiling namin sa inyo mga kapatid na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo, at lubos nyo silang igalang na may pag-ibig sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So dito po makita natin na ang elders po natin, kailangan po natin silang igalang. Igalang ng lubos at ng may pagmamahal. No po? At ano pa? Hebrews 13:17. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. So kailangan magpasakop tayo dahil sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis, sapagkat kung ganito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Ang ganda po nito, no? Sabi dito, magpasakop tayo at sumunod sa kanila. Para yung kanila pong ginagampan ng tungkulin na sila po ay nagmi-minister sa atin, sa ating mga kaluluwa, sila ay magkaroon ng kagalakan at hindi ng hapis. Kasi, alam nyo po, kung ang isang leader ay hindi ibinibigay sa kanya yung respeto, yung pagmamahal, yung isang faithful na leader, kasi po ang sinabi rin po dito sa Corinto, the servants must be faithful eh. So, ang isang faithful leader, kung hindi niya siya nakakakuha ng pagpapasakop sa kanyang mga nasasakupan, no po, nawawala po yung kagalakan niya, ang napapalit po, hapis. So, pag nahahapis po, yung isang, sabihin natin, elder o leader sa pagkakataong ito, hindi rin po ito nagiging pakinabang sa atin. So, sana po tingnan natin yun na yung ating mga elders, ibigay po natin sa kanila yung nararapat na respeto, nararapat na pagpapasakop, ayon po sa datos ng salita ng Panginoon. Ano pang sabi? 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang matatanda na namamahalang mabuti o yung elder ay uturing na may karapatan sa iba yung karangalan. Sa English po, sinabi doon, worthy of double honor. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangaral at pagtuturo. So, they are worthy of double honor. Ano po ibig sabihin nun? We honor them in a spiritual sense, in an emotional sense, pero we also honor them in the material sense. So, tayo po bilang iglesia, meron din po tayong responsibilidad na suportahan po natin yung ating elders, no, sa material na aspeto, dahil sila ay nagpapagal sa pangaral at pagtuturo sa atin. At ano pa po, yung ating pong mga elders, kailangan po sila ay maging role model natin. Sabi po sa Hebrews 13:7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, ito po, kaya ang elders din po, mahirap talaga na kaya merong qualifications ang elders dahil sila ay magiging role model. Sabi dito, tingnan nyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan nyo ang kanilang pananampalataya. Kaya po, napaka-strict ng qualifications ng elder eh. Dahil ang bawat miyembro po o ang bawat tupa na kanyang nasasakupan, tinitingnan siya. Ginagaya siya. So kung siya ay hindi tapat, masisira ang kanyang testimony. At pag nangyari yon, ano po ang sinabi sa 1 Timothy chapter 5:20? Rebuke them in the presence of all. Ang sabi doon, pag may akusasyon sa isang elder, huwag tanggapin kung walang 2 or 3 witnesses. At kung itong akusasyon na ito ay totoo at hindi nagsisi ang isang leader, ang sabi, rebuke them
in the presence of all. So, nawa makita po natin na napakadelikado po ng division na umaangat dahil sa pride natin at sa mga ating favoritism sa ating mga leaders. Alam niyo po, sabi ni John MacArthur sa kanyang commentary, sabi dito, the central principle of Paul's argument is that believers are one in Christ. So yung sinasabi daw po sa ating Apostol Pablo na ang tayong mananampalataya ay iisa sa ating Panginoong Jesucristo and should never do anything that disrupts or destroys the unity. At hindi daw po tayo dapat ng anumang bagay na maaaring sumira o maaaring magbigay ng paghinto sa pagkakaisa. No human leader, wala daw tao na leader, no matter how gifted and effective, should have the loyalty that belongs only to the Lord. So yun po ang gustong tukuyin dito. Na ang loyalty po natin, hindi po sa elder natin, in this case si Pastor Joey, o kung sa man church, ang loyalty ng isang believer, dapat na kay Kristo. Dahil siya ang sentro siya ang pangunahin Hindi pwede na masyado nating iangat ang mga leaders na to the point na magkakaroon na tayo ng division. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Hindi pwede na meron tayong favoritism. Alam nyo, ang ganda nga po ng sinabi sa ibang komentary. Kaya po maraming leaders na ibinigay sa isang church. Dahil ang gospel po ay sobrang lawak at sobrang laki. Ang salita ng Diyos ay sobrang lawak na hindi kaya ng isang tao na ipaliwanag lahat. Kaya may iba't ibang gift, ang iba't ibang minister. Kaya hindi tayo po pwede magkaroon ng favoritism. No po? Nawa, makita po natin na pag ang isang Kristiyano ay sumunod siya sa tao, sa halip kay Kristo, ang kalalabasan po ay trouble or delikado po ito. Kaya nawa, mahamon po tayo na yung ating loyalty, tingnan po natin, na kanino po ba loyalty natin? Nasa tao ba o na kay Kristo? Again, sinabi ko po kanina, they deserve all the respect, the honor, double honor. They deserve our love, our submission. Pero at the same time, ang sinabi rin po ni Apostol Pablo, ituring natin silang mga servants. Servants ng ating Panginoon. Ituring natin sila na mga kamanggagawa ng ating Diyos. At kung tayo man ay na-bless sa kanilang mga ministry, hindi sila ang dapat iangat natin. Hindi tayo dapat magkaroon ng utang na loob sa kanila, kundi ang Panginoon. Kasi sinabi rin dito, sino ang nagtatanim? Sila. Pero sino ang nagpapalago? Ang Diyos. So isipin niyo po, kahit anong tanim natin, di ba po yung magsasaka, nagtatanim siya, pero wala siyang kasiguraduhan. Nalalago yun. Nakaasa rin lang siya sa Diyos. Kaya din po naman tayo. So kung tayo ay na-bless, tayo ay nakakilala sa Panginoon, sa pamamagitan nila, ginamit silang instrumento ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos sa buhay nila. Pero hindi po natin sila dapat itaas na tila sila ang dahilan kaya ka nagkaroon ng pananampalataya. Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya by grace alone, through faith alone, through Christ alone. So laging nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po yung huli nating punto sa pagkakataong ito. Si Kristo at ang kanyang ebanghelyo at hindi ang tao ang sentro natin, no? Sabi dito sa English, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? So alam nyo po, yung tanong dito, is Christ divided? Ano pong sagot? Hindi.
So kung again, babalik tayo sa verse 9 ng 1 Corinthians chapter 1, if we have fellowship in Christ, and if we are united in Christ, and Christ is not divided, then bakit tayo magiging divided? Hindi dapat. Was Paul crucified for you? Si Apostol Pablo ba? O sa case natin, si John MacArthur ba? Si Pastor Joey ba? No? O sino pang magaling na preacher? Sila ba ang namatay para sa atin? Hindi po. Alam niyo po, sa isang commentary ni Dr. Jack L. Arnold, sabi dito, whenever Christians become guilty of preacher worship, they have taken their eyes off Christ and the result will inevitably be disunity. So ang sabi po doon, pag daw ang isang Kristiyano ay naging nahulog sa pagkakasala na ang sinasamba na nila ay yung preacher, inalis na nila yung kanilang mata kay Kristo, no? So sabi ito, fixing your eyes on Jesus. Pero pag sila ay nakatingin na sa mensahero, ibig sabihin, ang emphasis na nila ay yung mensahero, hindi yung mensahe. Ang resulta nito, sigurado, disunity. No human leader died for us. Sabi dito, yung pagkakabahabahagi, ine-emphasize yung importance ng human leader. Leaders are built up and almost made equal to the Lord Himself. No po? Nakakalungkot. Nakikita natin ito. And ayoko tawaging pastor si Mr. Kibuloy, pero nakita natin, di ba po? Itinataas na siya bilang Diyos. People begin to think things about Him that are not true and expect things from Him that He cannot do. Groups tend to deify o dinodiyos na nila yung leader as if he can do nothing wrong, as if he knows all things and can solve all problems. So pag ganyan ang tingin natin sa isang tao na alam na tila iniisip natin hindi magkakamali ang sinasabi niyan. Alam niyan ang lahat ng bagay, aral yan. Kaya niyang isolve lahat ng problema. Dinodiyos na po natin siya. Nagiging idolatrous na po tayo. At nilalabag natin yung first commandment. Sabi ito, all teachers are men, and Christians reveal their immaturity when they see leaders as anything else. So lahat po ng tagapagturo, lahat po ng leaders, sila po ay tao lamang na maaari ding mahulog sa kasalanan. Alam niyo po, alam ko po, nabanggit na ito dati ko dito sa pulpit na ito at ito ay news na lumaganap sa buong mundo. Si Dr. Steve Lawson po, no? Ako po ay isa sa mga masugid na tagusubaybay niya. At nung siya ay bumagsak, doon ko nakita na labis akong nasaktan, labis akong nalungkot. Pero at the same time, nakita ko din na hindi talaga dapat ang tao ang iangat. Again, we can appreciate them, we can imitate them, but we never elevate them to the level na para kay Kristo Jesus lamang. Dahil again, yun po ay sign ng immaturity. At yun po ay maghahatid sa atin ng division. So, alam po natin na ang Panginoong Hesukristo, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, solus Christus, Christ alone, yun po ang nag-unite sa ating mga believers. At kung tayo ay nagdi-divide because of leaders or because of opinions, it obscures the gospel. Hindi nakikita sa atin yung ebanghelyo. Yung pag sinabi dito, yung bautismo, di ba po? Hindi nagpunta si Apostol Pablo sa kanila para magbautismo. So yung pagbautismo, ang gusto nating sabihin doon, baptism
symbolizes unity in Christ. Nakikipag-isa kayo kay Kristo. Kaya nga po nagpapabaptize tayo, di ba po? Ibig sabihin, meron na tayong pagkapasakop at kaisahan sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po nangangahulugan no, na nagbautismo, kunwari si Pastor Joey nagbautismo sa isang tao, dahil binautismo siya ni Pastor Joey, siya na yung kailangang sabihin natin na masunod sa lahat ng bagay. Hindi allegiance to human leaders, but allegiance to Christ. So sabi nga po, babasahin ko, ito, Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the founder and perfecter of our faith. Balik po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nakikita natin na nagkakaroon na tayo ng division, kung nakikita natin yung actions natin, nagkukos ng division, kung nakikita natin yung fellowship natin na apektuhan na, lagi po natin tandaan, kabilang tayo sa ating Panginoon. Nasa iisang katawan tayo at wala pong katawan na magkakahiwalay, di ba po? Imposible yun. Lahat yun are perfectly connected to each other. They have their own purposes, they have their own uses, and they function as one. So yun po ang hamon sa atin, sa iglesia natin. We should be as one with Christ. So, balik po tayo sa focus sa ating Panginoong Jesucristo. Na yun po ang basehan ng ating pananampalataya. At alam ko po, bilang mga makasalanan, meron tayong tendency na mag-idolize ng mga leaders. Pero sinabi nga po ni Apostol Pablo, sino ba sila? Wala naman sila eh. Wala sila. So, sila, lagi nilang ipinupoint tayo kay Kristo Jesus. So, dapat po tingnan natin ang leader natin, na dapat ang ginagawa ng leader natin, ipinupoint tayo kay Kristo Jesus. Hindi sa sarili nila. Yun po ang isang marka ng isang totoong leader na siya ay servant ng Panginoon. At siya ang nagpo-pursue, siya ang nagpo-push ng unity dahil tinuturo niya ang lahat kay Kristo, hindi sa sarili niya. At yun pa po, i-celebrate natin o i-appreciate natin lahat ng mga leaders natin. Huwag tayong magkumparahan. Huwag nating ikumpara yung mga tao na tumatayo dito o kung saan man na ikinukumpara natin sila at tila pinag-aaway. Hindi naman pinag-aaway, pero tila minemeasure natin sila. Tandaan po natin, may iba't ibang gift. Kanina nga po sinabi ko, yung katawan, may kamay, may tenga, may mata. Pero lahat sila gumagawa parehas, sabay-sabay, para sila ay synchronized at united. Ganun din po naman yung ating iglesia, na mayroong mga iba't ibang gifts, pero lahat yun ay para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo po, sa panghuli, no, kung hindi ko po alam kung naalala nyo nagkaroon po kami ng preaching exercise. 1 Peter chapter 1, verse 12 to 15 po yata, tungkol sa be holy, for I am holy. Alam niyo po ba, yung lahat ng nagpipreach dito, at some point, iisang text lang yung ginamit. Pero alam niyo po, ang mensahe, magkakaiba. Lahat po nakaka-edify. So, nakita niyo po yun, iisang text, iisang source ng salita ng Diyos, pero kung paano deliver, kung paano in-exegete, kung paano itinuro, ang daming application. Dahil may iba't ibang kaloob eh. So, yun po yung tingnan natin, no? Pagka nakikita natin ang mga bawat tao na naglilingkod sa Panginoon, lagi natin silang appreciate. Pwede natin silang tulungan, o pwede natin silang sabihin natin, sabi nga, constructive criticism, meaning, kapatid, medyo naguluhan ako sa turo mo na ito, o may tanong ako. Pwede yun, pero again, wag natin silang i-idolize, o wag natin silang maliitin. Kasi, ang tendency nun, kung ina-idolize mo yung isa, malamang yung isa, minamaliit mo. So, kailangan po maging pantay-pantay. Again,
Not because para magmukha tayong mabait, pero dahil po, again, nasa isang katawan lang tayo eh. United tayo sa ating Panginoon. So, alam niyo po, ang ating iglesia ay nakatungtong lamang sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang biyaya. So, nawa makita po natin kung meron man po tayong attitudes o mga ginagawa na divisive o nagkakos ng division, mag-repent po tayo. Kung ang loyalty natin ay misplaced, ang loyalty ay nasa tao at hindi sa Panginoon, mag-repent po tayo. At gawin natin, ibalik natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang sentro ng ating buhay pananampalataya, bilang sentro ng ating iglesia. Siya lamang po ang dapat nating tingnan, papurihan at itaas, walang iba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga salita ninyo, Panginoon, na talaga pong nangungusap sa amin, Panginoon, at nagkukonvict sa amin. Ama, alam po namin na kaming lahat ay at some point, Panginoon, bilang aming pagiging makasalanan, nakagawa po kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo at nag-cause ng division o ng pag-aaway-away. Patawarin niyo po kami, Ama. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bumalik sa inyo, sa inyong ebanghelyo, Ama. Sa ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang sentro, Panginoon, ng aming iglesia, na makita namin na ang aming Panginoong Jesucristo ang pundasyon ng aming iglesia, hindi ang kung sino man. Na ang aming Panginoong Jesucristo ang ulo ng aming iglesia at hindi kung sino man. At kailangan po kami magpasakop sa aming Panginoon, sa aming iglesia, ng may kapakumbabaan at may pagmamahal. Kaya, Panginoon, imposible po na ito sa aming sarili lamang. Tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami, Ama, na maging humble, Panginoon. Tanggalin niyo po ang pride sa amin, Panginoon, kundi magsabit po kami sa inyong mga salita, Ama. At lagi niyo pong tulungan ang aming iglesia na maging united, Panginoon, sa inyo, Ama. Kaya dalangin po namin na patnubayan niyo po kami, tulungan niyo po kami, at patuloy kaming kahabagan, Ama. At sa inyong biyaya lamang kami umaasa. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.